Hello everyone! Kamusta? This is Marvic and welcome to my vlog. Ngayong araw naman na to is pag-uusapan natin about condo. Isa ka ba sa nagbabalak na kumuha ng condominium? Well, kung oo, gusto kong i-share sa'yo yung aking top 5 na mga tanong na dapat mo munang masagot bago ka kumuha ng yung first condo unit. Okay? Tapusin mo to. Dahil layunin nito is matulungan ka sa iyong decision making. Bago yon is may kwento ako. Nabanggit ko, diba, isa nga akong ex-OFW. Ngayon, itong pagpasok ko ng January 2026, siya namang pagtatapos ng kontrata ng mga tenant ko. Bago pa matapos yung kanilang contract, naghahanap na ako ng kapalit. Nagpo-post na ako. Ganon yung ginagawa ko. But as time goes by, dumating ang January, February, March, April, yan, tuloy-tuloy. Eh, di ba nag-for good na nga ako? So, kasi kumbaga, ito yung inaasahan ko to na mapagkukuhanan din ng allowance. Ayun. Pero, wala tayong nakuwang allowance kasi wala tayong nakuwang kapalit na tenant. Ayun nangyari. Na yun, ayun yung naging problem ko. Dahil wala. At sa pag-research ko, napag-alaman ko na sa break pala, kaya naman pala wala akong makuha na pang long term. Tapos na rin yung mga nagre-review para sa mga board exams. So, ang naisip kong solution is, itry ko kaya yung Airbnb. So, nag-host ako, kumuha ako ng mga guest. Tinry ko lang, 1 to 2 days, yan, mga ganyan. Ang pinakamatagal is 3 days. And shout out dyan sa mga naging guest sa unit namin. At ngayon, dahil magpapasukan na, doon ngayon, nagkaroon ng mga inquiries na pang long term. So, ganun kahalaga pala na dapat inaalam mo rin. Dahil nga nakabase tayo sa ibang bansa before, hindi na ako aware kailan ang pasukan. Ganun. But at least, isa yun sa natutunan ko dito sa pagmamanage ng condo. Ayun, at babalikan natin ngayon yung sinabi ko sa yung top 5 na questions na dapat mo munang masagot. Unang-una is tanungin mo yung sarili mo, kaya ko ba talagang bayaran yung buwan ng gastos kahit mawalan ako ng trabaho? Kasi hindi lang monthly amortization ang babayaran mo. Sama mo pa yung association dues. Tapos meron ka pang kinuwang parking, insurance, utilities, at maintenance. 1. Second, nakatanungan ay maganda ba yung location? 5 to 10 years from now, magiging maganda pa rin ba to? Malapit ba siya sa transportation? May mga infrastructure ba na dinidevelop sa area na yun? May malapit bang ospital? Paaralan? Malapit ba siya sa trabaho? Dahil yung location, yung pinakamalaking factor sa value ng condo unit. Pangatlong katanungan, para saan ba? Bakit ako kukuha ng unit? Titirhan ko ba to? Pauupahan ko?
or investment lang. Kasi kung from the start hindi malinaw yung purpose, mas mahirap malaman kung tama yung unit at presyo na kukunin mo. Pang-apat na tanong is magkano yung tunay na kabuuan ng babayaran? Kasi wag mo lang titingnan yung mababang reservation or zero down payment plan. Maraming mga ganyan, di ba? Alamin mo muna yung total contract price, interest, taxes, turnover fees, at iba pang hidden charges. At yung number 5 na question is, mapagkakatiwalaan ba ang developer? Mahalaga to. Tingnan mo yung track record nila, kung natatapos ba talaga nila yung projects sa oras, sa deadline, maganda ba yung quality, mataas ba yung resale at yung rental demand ng mga naunang developments na ginawa nila. So ito lang yung some questions na para sa akin ito yung top 5. Now it's up to you to do the work para sa iba pa, para mas makapag-desisyon ka. So, huwag ka lang bumili ng condo dahil sa mababang monthly. Diba? Bumili ka dahil kaya mo tong bayaran at malinaw sa'yo yung purpose ng iyong pagmili. Good luck and God bless sa iyong pag-purchase ng iyong first condo unit. God bless.